Grabe mga ka-dreamers, ang ganda ng kalan na ito. Sapagat gamit nga lamang ang lata, alcohol at tissue ay maaari ka nang makagawa ng DIY na kalan. Inilagay nga lamang pala yung isang buong tissue sa loob ng lata tapos nilagyan ng alcohol. Tapos sinindihan at yun mga ka-dreamers, makagagawa ka na ng DIY na kalan. Syempre ang maganda pa nga rito ay maaari ka nang makapagluto. Kaya naman pumulot na ako ng lata, alcohol at tissue. Syempre pati pansit canton sapagat gagawa nga ako ng DIY na kalan at yun ang lulutuin ko. Batay nga sa aking napanood mga ka-dreamers, isang buong tissue ang ilalagay sa lata. Tapos yung hole sa gitna ay lalagyan ng kapirasong tissue para ma-occupy yung space. And after nun mga ka-dreamers, maaari mo nang lagyan ng alcohol. Iba nga pala ang kulay ng alcohol na ginamit ko pero same brand sila, isopropyl. Kasunod naman mga ka-dreamers ay maaari mo nang sindihan. O diba amazing sapagat nagkaroon na nga siya ng apoy sa ibabaw. Kaya naman kinuha ko na itong galon para maglagay ng tubig dito sa kaserola. Sapagat nais ko ngang masubukan kung talaga nga bang makapagluluto sa ganitong DIY na kalan. Abay, look at this naman mga ka-dreamers sapagkat napakalakas ng apoy para siyang gasol. Ang napakaganda pa nga rito ay hindi naman siya ganoon kahirap talaga gawin. Dahil yung lata nga ay maaari mo lamang naman pulutin kahit saan. Tapos ang tissue ay 5 piso lamang. Kapag wala kayong alcohol, manghingi na lamang kayo sa kapitbahay. O diba napakaganda ng apoy niya mga ka-dreamers kasi hindi katulad ng DIY na kalan gawa sa kahoy sapagkat hindi nga ito nakapagpapauling ng paligid ng kaldero. Disclaimer nga lamang pala, baka may nanonood na bata, huwag na huwag nyong gagayahin itong aking ginawa kung wala kayong patnubay ng inyong magulang. Palagi ninyong itatak sa inyong isipan na ang apoy ay hindi dapat pinaglalaruan tulad ng puso niya. Hoy. Dahil napapansin ko nga'y malapit na kumulo yung tubig, kaya naman binuksan ko na itong pansit canton. O diba very amazing sapagat para talaga siyang kalan. Kaya naman kung nawalan nga kayo mga ka-dreamers ng gas, ay pwede ninyong maging alternative ito para makapagluto. Lalo na nga yung mga nakatira sa syudad kasi wala naman talaga roong makukuhaan ng kahoy. Kaya naman kung ikaw ay taga-bundok o taga-probinsya tapos ibabas mo itong video ko kasi pwede ang kahoy, ay naku, wag ka na mag-comment. Uy. The good thing pa nga rito mga ka-dreamers ay matagal matupok yung tissue. Kasi as you can see, napakalakas pa rin ng apoy tapos yung tissue sa ilalim ay hindi man lamang nasunog. O baka iniisip ninyo napakaraming alcohol na nagamit ko, bali ito nga lamang pala mga ka-dreamers. O diba napakatipid pala talaga nitong aking DIY na kalan nga na ginaya mula sa TikTok. Grabe mga ka-dreamers, pwede ka nga pala talagang makapagluto gamit lamang ang lata. Kasi yun nga yung napanood ko sa TikTok na pwede ka raw gumawa ng DIY na kalan gamit lamang ang lata. Tapos gagamitan mo ng tissue, lalagyan mo lamang ng alcohol at maaari ka na makapagluto. So yan mga ka-dreamers, as you can see, malakas pa rin yung ating apoy. And tingnan nyo naman yung ating tissue. Medyo hindi pa sunog lahat. Ang kagandahan nga nito mga ka-dreamers sa mga DIY na kalan na i-content ko na rin, ito ay napakaganda sapagkat hindi nauulingan ng kaldero. O tignan nyo, aking napansin na para siyang gasol. Kasi hindi umuuling ang kaldero. Unlike doon sa mga DIY na kalan na aking nagawa na before. Legit. Kaya kapag wala kayong mga ka-dreamers gasol, wala kayong kalan, wala kayong uling, pero may alcohol pala kayo kasi bagong anak yung asawa nyo. Yan. Ganito lamang yung gawin ninyong DIY na kalan. Titikman natin tong pansit canton kung ano lasa. Ang sarap niya. Hindi naman siya lasang alcohol. Kasi baka mamaya may magsabi, ka-dreamer, baka mamaya lasang alcohol. Hindi. Lasang pansit canton. So bakit magiging lasang alcohol? Inilagay ko ba rin ng alcohol? Di ba hindi? Mindset ba? Mindset. Napakaganda naman talaga ng survival tip nga na iyon sapagkat nakapagluto na ako ng pansit canton. Kaya kung nais nyo rin subukan mga ka-dreamers, subukan nyo rin. Pero by the way, disclaimer mga ka-dreamers, kung may mga batang nanonood ngayon, huwag gagayahin yung aking ginawa sapagkat ang paglalaro ng apoy ay delikado. Huwag gayahin na. Kailangan may gabay na magulang. Diba? Ang sarap. 52,000 for the first time in forever. 101,700 pesos. O di ba ganun lamang mga ka-dreamers kadali manalo rito kay Apaldo. Kaya kung nais nyo rin kumita at maglaro, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-screenshot sapagkat mamimigay tayo ngayon sa GCash. Ilagay lamang yan sa comment section ng inyong screenshot. So yan ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano kumita rito kay Apaldo sa pamamagitan ng paglalaro kay Super Ace. Ngayon mga ka-dreamers, magbebet lamang ako ng 200 pesos. 200 pesos. Spin lang natin. Yan. 300. I-scatter tayo mga ka-dreamers. Yan. 10 spins.
Yan. Ilan kaya yan? 2,000? 200? Oo. 16,000. 4,800. 800. 1,000. 7,800. 52,000. 1,500. Hala. 3,000. 9,600. Grabe. 1,200. Ilan? 1,200. 600. Wow! Tignan mga ka-dreamers. For the first time in forever, 1,700 pesos. Kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link. Mag-register at mag-deposit, ilagay sa comment section para manalo na.